Ang ebanghelyo ngayong Miyerkules, ika-17 ng Setyembre ay mula kay San Lucas. Sinabi pa ni Jesus, "Kanino ko maihahambing ang mga tao ngayon? Ano ang nakakatulad nila? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa palengke at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng panaghoy, ngunit hindi kayo umiyak. Sapagkat nang dumating si Juan na tagapagbautismo, siya'y nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At ang sabi ninyo, sinasapian ng demonyo ang taong iyan. Nang dumating naman ang anak ng tao, siya'y kumakain at umiinom, ngunit sinasabi naman ninyo, tignan ninyo ang taong iyan, matakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng mga tumatanggap nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay isinulat ni Brother Celton Sindo, Sower. Ano ba talaga? An anonymous poet wrote, "As a general rule, man is a fool. When it is hot, he wants it cool. When it is cool, he wants it hot. Always wanting what is not." Nakakadismaya, 'di ba? Pero malamang, habag at hindi pagkadismaya ang namamayani kay Jesus sa tagpo sa ating ebanghelyo ngayon, sapagkat batid niyang ang mga tao'y sadyang ang lito at hindi mapagtanto ang tunay na layunin ng kanyang pagkatao. Subalit higit pa sa pagkalito, likas pa rin sa mga tao ang pagmamatigas at lantarang pagre-rebelde sa panambitan ng ating Panginoong Hesukristo. Saan pa ba kaya siya nagkulang? Sinubukan niya ang paglayo sa mundo at kaaliwan nito, tulad ng halimbawang ipinakita ni Juan Bautista at itinuring siyang baliw. Gayon din ngang tinangka niyang mapalapit at makibarkada sa mga tao. Pinaratangan naman siyang lasinggero. Ano ba talaga, kuya? Ang maaaring dahilan ay ang ating espiritual na kapurulan at mabagal na pangunawa sa panambitan ng Diyos. Tulad ng henerasyon sa kapanahunan ni Jesus, ang ating kapanahunay natatakan ng kawalang interes sa Diyos at nahirati na lamang sa mapang-aliw na udyok ng sanlibutan, kaya hirap tayong magtiwala at sumunod sa Kanya. Subalit huwag lubusang manlumo. Lito man ang tao, ang Diyos ay hindi. Pinagpasyahan niyang tayo'y ibigin sa kabila ng ating pagkakasala at pagkalito. At ang pag-ibig niyang ito ang magiging tulay natin upang makatiyak tayo ng kaganapan ng buhay sa Kanyang piling. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang buo kong pagkatao sa panawagan ng Ebanghelyo upang ako'y mapabilang sa inilaan mong kaharian. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.